Isabela. Region 2 o Cagayan Valley Region. Capital, Ilagan City. Founded May 1, 1856. Area, 12,160 square kilometers. Ang pangalawang pinakamalaking lalawigan ng Pilipinas. Population, 1,548,470. Saglit na bisita lang sa Panay Island. At balik din tayo agad sa Northern Luzon para talakayin ang pangalawa sa Twin Giants ng Region 2, ang Isabela. Located sa northeastern side ng bansa, ang lalawigan ay napapalibutan ng 7 probinsya. In counterclockwise direction, ang mga ito ay ang Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, at Aurora. Ang Karagatang Pasipiko naman ang anyong tubig sa silangan. Pero if you want to be more specific, ang bahaging ito ay ang Philippine Sea. Sinusundan ng Isabela ang Palawan bilang pinakamalaking lalawigan ng bansa. Kaya pwede rin nating sabihin ito ang pinakamalaki sa buong Luzon. Nahahati pa ang probinsya sa 36. 2 dito ay siyudad. Pero kung ipopause ang video at bibilangin, 37 ang makukuha mo. Ito ay dahil ang Santiago City ay naging independent noong 1990s. Ang nakakamangha ay ang bayan ng Cordon ay binakuran ng lungsod, making it technically separate from the province itself. In geography, pwede nating tawagin ang bayan bilang exclave ng Isabela. Ang dalawang siyudad na sakop ng lalawigan ay ang Cauayan City at ang kabisera na Ilagan. Kung ang Isabela ang pinakamalaking lalawigan sa Luzon, ay ang Ilagan naman ang pinakamalaking lungsod. Ito din ang pinakapopulado. Ang mga munisipalidad naman ay San Pablo, Maconacon ang may pinakamababang dami ng naninirahan, Tivilacan, Palanan, San Mariano ang pinakamalaking bayan, Tinapige, San Guillermo, Etchague, ang nabanggit na kaninang Cordon, San Agustin, Jones, San Isidro, Ramon, San Mateo, Alicia, ang Adanan, Benito Soliven, Nagilian, Reyna Mercedes, Luna ang pinakamaliit, Cabatuan, Aurora, San Manuel, Burgos, Gamu, Quirino, Rojas, Malig, Quezon, Delfino Albano, Tumawini, Santo Tomas, Cabagan at Santa Maria. Siyempre, bilang parte ng Cagayan Valley, ang Isabela ay napapagitnaan ng Cordillera sa kanluran at Sierra Madre Mountain Range sa silangan. Kabilang sa huli ang highest point ng probinsya, ang Mount Dos Cuernos sa San Pablo. Kaya it made sense na sa kapatagang bahagi sa gitna ang may pinakamaraming bayan at tinuturing ng mga isolated towns ang Palanan, Divilacan, Maconacon at Dinapige dahil ang 4 na ito ay literal na bundok ang pagitan sa the rest ng probinsya. Dinadaanan din ang kapatagang bahagi ng pinakamahabang ilog sa bansa, ang Rio Grande de Cagayan. At maraming nabuong tributaries ang ilog sa Isabela. Ang pinaka-notable na siguro ay ang Magat River na nadiretso sa Magat Dam. Samantala sa kabilang dako ay matatagpuan naman ang Tumawini, Ilagan at Abuan Rivers. Sa laki at dami ng katabi nitong probinsya ay imposibleng di mo matutunton ang Isabela. Ang National Highway ay natagos mula Cagayan hanggang Nueva Vizcaya. Ang sumunod na major road naman ay ang Route 51 o Santiago to Tuguegarao Road. Pati ang mga lalawigan sa CAR ay may kalsadang papasok din dito. Sa kabila nito ay ang mga isolated na bayan ay di ganong kadaling mapuntahan dahil nga sa natural terrain ng Sierra Madre. Sa kasalukuyan ay may tinatayo na namang kalsada mula Ilagan hanggang Divilacan. Ang main entrance by air ay sa pamamagitan ng Cauayan Airport. Ang mga biyahe nito sa ngayon ay pa-Maynila lamang at ang 2 community airport sa Palanan at Maconacon. Sa mga biyaheng pandagat naman ay wala ring international seaport ang Isabela. Kaya siguro maraming bayan dito ang pinangalan sa tao ay dahil sa tao din ipinangalan ng probinsya. Si Queen Isabella II ang namuno sa monarkiya ng Espanya mula 1833 hanggang 1868. Actually, di ito ang unang lugar sa bansa na ipinangalan sa reyna.
kaya ang naging unang official name nito ay Isabela de Luzon. Katulad ng kasaysayan ng ibang lalawigan, nauna ang mga ninunong Aita sa mga lugar na sakop ngayon ng Isabela. Sumunod sa kanila ang mga Malay na nakadaong at naisipan ding manirahan dito. Ilang siglo ang nakalipas, masasakop din ang lugar ng mga Kastila. As expected, maraming mga ninuno ang di natuwa sa brutal na pamamahala ng mga bagong salta. At taong 1763 ay sumiklab sa Ilagan ang pag-aaklas dito sa pamumuno ng dalawang nagngangalang Dabo at Juan Marayag. Noong una ay isang lalawigan pa lang ang buong northeastern side ng Luzon. 1839 nang hatiin ito sa dalawa, Cagayan at Nueva Vizcaya. Ngunit 17 years later lang ay mabubuo na ang probinsyang nasa gitna. Sa mga nakakaalam sa naging takbo ng Philippine Revolution, alam na naging saksi ang Isabela sa nalalapit na pagwawakas nito. Sa Palanan kasi ang naging final destination ni na Emilio Aguinaldo at ang kung anumang nalalabi sa revolusyon. At this point, marami ng buhay ang nasawi para lang matakbuhan ang pwersang Amerikano. At nang makita ni Aguinaldo ang Pasipiko, alam niyang wala na siyang tatakbuhan pa. Nagsimula ang mass migration sa lalawigan ng mga Ilocano noong late 19th century. Kaya magpahanggang ngayon ay sila pa din ang nabuo sa majority ng mga Isabelenyo at Isabelenya. Sumunod sa mga Ilocano ay ang mga indigenous na Ibanag. Tapos may mga ilang ding mga Gadang at Yogad. At saka pati na rin Negritos na kilala sa tawag na Paranan. Ang TV personality na si Lou Andy ay isa sa mga notable Isabelenyas. Isinilang siya sa lungsod ng Kawayan at nagmula sa malaking political clan ng lalawigan. Sa parehong bayan din ang galing ang playwright na si Bienvenido Noriega Jr. na lumikha sa mga award-winning na dulang Ramona Reyes ng Forbes Park, Tinangay Sinapsa at Deuterium. February 5, 1953 naman nang isilang si Freddy Aguilar sa mundong ito, specifically sa may bayan ng Santo Tomas. At remember Alex Pagulayan? Kahit sa Canada na siya ngayon nakatira, ay ipinanak siya sa bayan ng Kabagan. At lastly, si Mutiat Johanna Datol naman ay galing Santa Maria. Siya ang kauna-unahan at nag-iisang Pinay na nakoronahan bilang Miss Supranational noong 2013. Ang province-wide festival ng Isabela ay ang Bambanti at ginaganap tuwing huling linggo ng Enero. Originally sa founding anniversary, sineselebrate ang kapistahan, pero iminove ito para daw di sumabay sa election season. Ang Bambanti ay Ilocano word para sa scarecrow o yung nilalagay sa gitna ng bukid pantaboy sa mga ibong maaaring manira ng mga pananim. Kaya ang main event ng festival ay itong giant scarecrow making competition at ang bawat bayan ay nakikipagtunggali. Very fitting ang tema ng kapistahan dahil ang Isabela ay isa sa mga pinaka-esensyal na agricultural provinces ng Pilipinas. Ang pagiging lambak nito na may mahabang ilog sa gitna ay ideal para sa pagtatanim. Nangunguna ang Isabela sa buong bansa sa pagsusupply ng mais at munggo at tinuguran pa nga ang Ilagan City bilang corn capital. Isa rin sila sa mga largest supplier ng bigas sa buong Pilipinas. Sa fisheries industry naman, di pa gaano ka-utilize ng lalawigan ang karagatan sa silangan dahil nga sa pagiging isolated nito. Kaya mga freshwater fishes sa Ilog Cagayan at Magat ang mas malaki nilang ambag in terms of aquaculture. At bukod sa hydroelectric power ng Magat, nag-i-invest na din ang probinsya sa other forms ng alternative energy. Isang halimbawa ay ang solar farm sa Kawayan. Another one ay ang biomass energy na nakukuha sa mga agricultural waste. Ang mga ito ay nagko-contribute sa pagpuna ng electric demand di lang ng lalawigan, kundi ng buong rehiyon. Ang mga aspektong ito ang dahilan kung bakit ang Isabela ang tinuturing na pinakamayamang lalawigan sa Cagayan Valley Region at ikasyam sa buong Pilipinas noong 2022. Dahil nga sa mass migration, kaya din nalalayo ang pagkaing Isabela sa Ilocano cuisine. Pero ganun pa man, may authenticity pa din ang ilang Isabelan dishes. Unahin na natin itong pansit kabagan na nag-originate sa bayang may parehong pangalan. Sinasabing bahagyang mas saucy ito, kagaya ng salomi. Pero ang noodles at sahog ay mas kahalintulad ng kanton.
Ang Binalay naman ang kakanin of choice ng probinsya. Ito ay flat na meriendang kagaya ng suman o palitaw, pero pinaparisan ito ng malapot na sauce na gawa sa pinaghalong gata at tagapulot o yung unprocessed pang asukal. At bilang top producer ng mais sa bansa, iba't ibang dishes din na gawa sa butil ang matitikman dito. Dahil di gaano kilala as a tourist destination, maraming makikita sa Isabela na masasabing underrated o hidden gems. Unahin na natin itong Sanctuary Park na Cabecera na nasa paanan ng Sierra Madre. Ang main spot ng parke ay itong Santa Victoria Caves. Sa may palan na naman ay meron itong lawa na kahit maliit ay nakakapukaw ng atensyon ng kulay dahil tila ang tubig ay hinaluan ng asul na pintura. At syempre bilang isa sa mga coastal towns, ang parehong bayan ay may mga white sand beaches din. Isang halimbawa ay itong Dikotkotan. Sa Cordillera side naman, Ramon in particular ay matatagpuan itong mga maliliit na kabundukang mas kilala sa tawag na Rolling Hills. And by the way, ang bayan din na to ang may sakop sa Isabela side ng Magat Dam. And with that, ito pa ang ilang man-made tourist spots ng lalawigan. Ilan sa mga notable churches ay itong Our Lady of Atocha ng Alicia, Our Lady of the Pilar ng Cauayan City, at St. Matthias Parish Church sa Tumawini. Ang San Pablo de Cabigan Church naman na itinayo noon pang 1600s ay ruins na lang ngayon dahil halos magiba ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. And speaking of, isa rin ang mga Isabela sa mga nagisentro ng pananakop ng Hapon noong gera. Mababakas pa din ito dito sa Ilagan Japanese Tunnel. Ang Camp Melchor F. de la Cruz naman sa Gamo ay active na kampong militar pa din sa ngayon. Ipinangalan nito sa sundalong nasawi matapos pasabugin ng rebeldeng NPA group ang sinasakyan nitong helicopter noong 1971. At lastly, kung mapagod man kayo sa paggagala, ay maiging magpahinga muna dito sa world's largest butaka. Ang butaka ay isang uri ng reclining chair na gawa sa kahoy at rattan. May taas itong 11 talampakan o regulation basketball ring plus isang ruler. At no joke, pwede mo akyatin na silya para makapagpalitrato. Ang mga madalas na katangiang binibigay sa mga reyna ay pwedeng i-apply sa Isabela. Maganda, mayaman, charming, pero isang ugali ang madalas na overlook at yon ay ang pagiging isang great provider. Kaya nga bagay na bagay talaga ang pangalang ibinigay sa lalawigan. Dahil sa tulong na rin ng mga higanting bambanti, ay patuloy nilang napapakain ang milyong-milyong Pilipino. Now you know Isabela. Susunod, Kalinga.